Muntikan na ngang matamaan ng bala ang ating bida, buti na lamang at agad siyang nakailag, at agad na ginamit ang kanyang kakayahan na umalis ng mabilisan na para bang si Flash. At ang dalawang tokmol nga na ito, ay mga tuwang-tuwa naman sa pag-aakalang nagtagumpay na sila na patayin ang ating bida. Subalit nang tingnan nga nilang mabuti, ay wala na nga ang ating bida, kaya naman ay labis ang mga itong nagulantang. Hanggang sa maya-maya nga lang rin, ay bigla na lamang siyang sumulpot sa harap ng mga tokmol na ito. At mariing sinabi na alam niya raw na ang mga ito, ang kaninang nagtangkang siya ay paslangin, buti na nga lamang daw talaga at nakaiwas siya agad. Sabay tinutok niya na nga rin sa mga ito ang kanyang daliri. Parang medyo kakaibang pakinggan yun na hehe. Uy wag green-minded hehe. At yun nga mariinding napatingin sa kanya ang nakaberdeng tokmol na ito, na para bang ewan. Pagkatapos ay bigla na rin lamang ditong hamarang ang big boy na tokmol na ito, upang salagin ang atake ng ating bida. At buong puwersa pa nga itong napasigaw sa matinding galit nito sa ating bida. Kasunod ay agad rin itong pinakawalan ang kanyang atake gamit ang dark gleaming knife. Na mabilisan naman ngang naiwasan ulit ng ating bida. Hanggang sa nagpatuloy nga lang ang ganung eksena sa kanilang pagitan, habang patuloy sa pag-atake ang tokmol na ito, ay patuloy lang din ang ating bida sa pag-iwas na para bang naglalaro lang sila ganon, umabot pa nga sa punto na sa sobrang batog nitong tokmol na ito, iyong mga pader na lamang at kung ano-anong mga bagay ang natatamaan neto. At mapapansin nga rin natin na sa may bandang itaas rito, sukdulang nakapanood lang ang ama ni Yuanba. Habang nanggagalaiting sinasabi sa sarili, na dahil nga raw sa ginawang pagpatay ng ating bida kay Yuanba, nang walang anumang rason ito na raw yung oras, na tiyak na magbabayad siya sa kanyang kasalanan. Sambit naman nga ng ating bida, na di niya raw inaakalang sa sandaling nandirito siya, magkakaroon siya ng matending kaaway. Sabi namang muli ni Mr. Ge, na siguro naman daw natatakot na ngayon itong ating bida, subalit huli na nga raw para doon, sapagkat sinisiguro niya nga raw na ang sinumang kaaway niya, ay tiyak na sa kamatayan lang ang punta. Maya-maya pa nga lang rin, ay may dumagdag na naman na mga panibagong kalaban, kung saan nga ay buong tapang na sinabi rito ng ating bida, na nakakatuwa raw naman pala at nagsama-sama na ang mga ito ngayon, kaya naman din na niya kinakailangan pang hanapin ang mga ito, para bagang palay na mismo ang lumalapit sa manok. At makaraan nga lamang ng sandali, ay akma na rin siyang umangat pataas upang atakehin ang mga ito. Sabay bigla niya na nga lang rin ginilitan ang mga ito ng leeg, na para bang yung nasa ninja fruit lang siya ganun lang kasimple, basic na basic hehe. Na ikinagulat naman nga at ikinagalit ng iba pang kalaban, sapagkat napakalupit niya raw namang masyado. Sa bandang ito naman nga ng gusaling ito, ay naririto na naman ngang muli si Yellow Hair Boy, at nang estok na naman sa ating bida, haha at may pa-telescope pa nga itong nalalaman. At talagang ang bawat eksena ay pano-panood niya rito. Tulad na lang nitong nangyayari ngayon na iya ay todo ngani, pa-ninja fruit na naman yan siya. Maging itong ang mga tukmol na killer na ito, ay tinuluyan niya na ring paslangin, kasi bakit niya pa nga naman hahayaan ang mga ito, ano sila siniswerte. At eto nga muli na naman ngang napanganga ang yellow hair boy na ito, at nagulantang na naman sa kanyang nakita, habang isip-isip pa nito na di yata't isang immortal nga raw itong ating bida, at maaari nga rin daw na ang kakayahan niyang iyon, ay dulot ng deity water, kaya naman talagang kahanga-hanga. Heto nga matapos niyang tapusin itong mga kalaban niya, ay talaga namang one for all for one yak ang yak niya lang talaga silang lahat, as in walang halong chemical purong organic haha. O at heto rin na naman nga ang mga iba pang tukmol na ito, na talaga namang sa pagkakagulat para bang gusto na nilang mapaihi sa kanilang saluwal haha. Sinabihan nga rin niya ang mga ito, na kahit papano naman pala daw ay kahanga-hanga din ang mga ito, dahil hanggang ngayon raw ay nananatili pa rin ang mga itong buhay. Pagkasabi niya nga sa mga katagang iyon, ay tila ba lalo nang natakot ang isa sa mga ito, dahilan nga para dalian agad itong umalis upang tumakas. Ngunit di na nga lang ito basta hinayaan ng ating bida, sapagkat sa isang pitik niya nga lang ng kanyang kamay, ay ayon at sapul agad ang lalaki. At ang naging reaksyon nga ng isa sa mga ito, yung para bang inano ka ng di mo alam at biglaan haha. Sabay sabi pa nito na napag-utusan nga lang raw sila na paslangin itong ating bida, at ang tunay nga raw hindi din talaga nila alam kung sino raw ba talaga ang ating bida, kung pupwede nga rin daw sana handa niyang ibigay lahat ng perang meron siya, basta ba't hayaan lang daw siya ng ating bida na makaalis. Mariin niya naman ngang sabi,
Nahuli na nga raw para magmakaawa at makiusap pa ito, kasi dahil nga raw sa naumpisahan na tong laban na handa niya itong tapusin ng malinis at sure win. Haha, at dahil nga sa sinabi niyang yon, ay nagpa siya na nga ang mga ito na lumaban at umatake sa kanya ng sabay-sabay. Ngunit purong ngiti nga lamang ang kanyang naging reaction, dahil mas gusto niya pa nga raw ang ganito, sapagkat mas mapapadali ang lahat, kasi mapagsasabay-sabay niya na ang mga itong paslangin, para na rin daw di naman malungkot ang mga ito sa kanilang pagkawala, dahil marami silang karamay haha. At yun na nga ni, inumpisahan na niya ang kanyang pagpapalabas ng power syempre ano pa ba ini-expect mo haha. Gamit nga ang kanyang lakas at kapangyarihan, ay pinagmukha niyang malaipu-ipo ang mga ito, at patuloy na pinaikot-ikot, gaya ng ginawa sa iyo nung ng ehem mo, aray aba ka may natatamaan na dyan hehe. Kahit sino naman nga sa atin ay talagang masasaktan kapag papaikutin lang tayo, tapos wala man lang tayong magawa kasi nga mahal natin, ito palang mga tukmol na ito, syempre nagkakangsisiga na nga sila dahil para naman nga silang inaapi sa lagay na yan, hala hindi, deserve talaga ng mga ito yung ganito, buti nga haha. Maging ito ngang si Mr. Ge, ay waring napapalunok na lang ng kanyang malapot na laway, at para bang gusto na ring manakbo ng hirit haha, puro yabang kanina, tapos ngayon parang gusto ng matuno na lang sa takot. Matapos niyang ang patikimin ng napakasarap niyang atake ang mga tukmol na iyon kanina, ay heto naman at mukhang si Mr. Ge ang kasunod niyang patitikiman ng pagkainam. Muli niyang ang ginamit ang kanyang mahiwagang kamay, upang mapapante niya si Mr. Ge sa kanyang tabi. Upang kanyang patikimin ng mga haplos niyang kay Tendi, haplos sa leeg na unti-unting magpapaigting sa paghinga ng matandang tukmol na ito. Maya-maya pa nga lang din ay isinagad na rin niya, ang pagkakasikal niya rito upang nang sa ganun naman ay mas maramdaman nito ang sarap na deserve nito, na sa sobrang sarap nga ay di na nito nanaisin pang maranasan muli haha. At habang pinapaligayan niya nga ito, ay may paabi-sabi pa ito na, di nga raw siya maaaring paslangin nitong ating bida, pagkat kapatid nga raw niya ang Royal Guard sa court, at tiyak na gagawin nun ang lahat may paghiganti lamang siya. May pang-asar pa naman ngang tanong rito ng ating bida, na kung powerful naman daw ba yung kapatid nitong sinasabi, baka raw naman kasi isa pa rin yung easy to get and easy to hit haha. Tugon naman nga nitong si Mr. Ge, habang hirap pa sa paghinga mas malakas pa raw yung kapatid niya higit sa ini-imagine ng ating bida, at kung ano nga raw nangyayari ngayon ay kasalanan nila parehas nitong ating bida, kaya naman tingin niya raw ay wala na sigurong kailangan pa na pagbayaran nila. Mariin naman ngang sabi ng ating bida, na di raw ba naiisip nitong si Mr. Ge, na huli na para sabihin nito ang mga ganong bagay. Sambit naman nga nitong si Tandang Tukmol, na gayon pa man nga raw wala pero naman daw may dudulot na maganda sa ating bida, kahit pa na siya ay paslangin ngayon, subalit kung pakakawalan naman nga raw siya ng ating bida, ay may pupwede siyang gawin na makakapagpaaya rito. Nang marinig niya naman nga ang mga sinabi ni Tandang Tukmol, ay binitawan niya ito kaagad. At sinabing hindi pa nga raw ito ang oras ng katapusan nitong si Mr. Ge. Sabi naman nga nito, na kung ano man nga raw itong naging desisyon ngayon ng ating bida, ay titiyakin niyang may kapalit na kabayaran. Ngunit mariin naman ngang sinabi rito ng ating bida, na hindi pa nga raw siya tapos sa mga ito, dahil kaya niya lang daw naman ito pinakawalan ngayon, ay upang masabi raw nito sa kanilang buong angkan, na papaslangan niya silang lahat bukas, na ikinangiwit nga at tila ba ikinatakot na may halong inis nitong si Mr. Ge, habang sinasabi na isa raw halimaw itong ating bida, may pang-asar pa naman nga niyang sambit rito, na akala niya raw ba ayaw ng mga ito na mabuhay pa sa mundo, kaya naman heto daw at pinagbibigyan niya na ang mga ito sa kanilang nais. Napatingin na nga lang sa kanya itong si Mr. Ge na labis ang pagngangalit, habang patuloy na sinasabi ang katagang you're a monster. Sabi niya naman nga, na dapat raw kasi inisip muna nitong si Mr. Ge, na maaaring ganito ang mangyari, bago pa raw siya ng mga ito pinagtangka ang guluhin at patayin. Kasunod ay tumalikod na nga rin siya at agad na umalis, habang si Mr. Ge naman nga ay naiwang nakaluhod lamang, at talagang nakilugmok na lugmok at gulong-gulo ang isipan. Pagsapit naman nga ng gabi, ay nakauwi na rin sa kanilang tahanan si Mr. Ge. Kung saan nga ay tinanong rin agad ito ng kanyang kapatid na si Geyuanto, kung bakit raw ngayon lang siya umuwi. Dagdag pa nitong tanong, na kung ayos lang ba raw itong si Mr. Ge, sapagkat kanya nga raw nabalitaan na marami ng powerful cultivators, ang nagawang talunin ng ating bida na si Lin Haotian.
At nang marinig naman nga nitong si Tandang Tukmol ang pangalan ni Lin Haotian, ay tila ba nagulat pa ito na para bang hindi niya kilala kung sino yon. Muli naman ngang sambit nitong si Ge Yuanto na, si Lin Haotian nga daw at si Lin Kay ay iisa, at isa pa ay papano raw ba naging kaaway nitong si Mr. Ge ang ating bida, at bakit nagkaganon na. At talagang kinumpirma pa nga nitong Tandang Tukmol na ito, na kung si Lin Haotian raw ba na tinutukoy ng kanyang kapatid, ay ang siyang pumaslang kay Wei Changgang, at sa lahat ng mga hitmen mula sa Holy Fire Religion, sambit naman nga nitong si Yuanto na ang ating bida nga raw iyon mismo, na siya na nga rin daw itinuturing na strongest cultivator ngayon. Na ikinagalit na naman nga ng labis nitong si Mr. Ge, kung saan ay ibinunten nga rin nito ang sisi kay Tigang Tanda, habang patuloy na sinisipa at sinasaktan. Na di rin naman nga nagtagal at pinigilan na din agad ni Yuanto, sapagkat kahit pangaraw paluhain pa nito ng dugo si Tigang Tanda, ay wala na ring mabuting maidudulot. Ang ating bida nga rin daw ay isang napakalupit at walang awa, kung saan maging ang court nga rin daw ay walang magawa, kundi ang itrato siya ng may mataas na paggalang. At dahil nga sa mga sinabi pang iyon ni Yuanto, ay lalo nang nanlumo sa kanyang pagkakatayo si Mr. Ge, habang sinasabi pa na wala na raw, tiyak na ito na talaga ang kanilang katapusan. Subscribe, like, comment and share na po kayo mga idol, thank you rin po sa panonood.